Babalik po ang opinion ko. Kasama niyo po, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Kanina sa ating balitaan, Albert, nabanggit natin na may ikakasapong transport holiday ang transport group na Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO. So ito, kamustahin natin ang isasagawa po nilang transport holiday. Kasama po natin sa ating linya ang National President ng Alliance of Concerned Transportation Organization o ACTO, si Ma'am Liberty De Luna. Magandang umaga po, Ma'am Liberty. Good morning po, ma'am. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao, ma'am. At sa inyo po, ma'am Arlene. Yes, Albert at Darlene po, no, Ma'am Liberty. Sir Albert po, good morning po sa inyo. Yes. Ma'am Liberty, ano po yung pangunahing dahilan kung bakit po kayo magsasagawa ng transport holiday ngayong araw? Ma'am, yung ating United Transport Holiday ngayong araw na to, binubuo po ito ng 86% consolidated entitled nationwide. Ito po dahil sa pagtaas po ng ating fuel, and then hinihingi po namin sa ating gobyerno na agarang fuel subsidy, and then ayuda from the SWD, service contracting, na kailangan po namin ng mga libreng sakay na sana magpatupad na po sila nito para maservisyohan po natin yung ating mga mananakay nationwide. At yung ating concrete solution ng ating Presidente Marcos dito dun sa lalong-lalo na po dun sa pinakamatindi, ma'am, moratorium po sa mga bangko Yun, tama. sa ating mga naka-modernize na mga cooperative at korporasyon, wala po silang pambayad po ang monthly amortization nila dahil nga po doon sa fuel hike increase. Bago po kayo magsagawa, Ma'am Liberty, ng transport holiday, mayroon na po ba kayong ongoing dialogue with the government tingil po din sa mga kahilingan po ninyo? For now po wala pa. Ito nga po, kaya nga po kami United Transport Holiday po kami ngayong araw na to para iparating sa ating gobyerno yung aming mga kahilingan, ma'am. At halinawa na matanggap at marinig po ng ating Presidente Marcos ang aming mga kahilingan, na ito po yung senaryo na kapag dumating na po ng ilang buwan pa na panay ang taas ng ating kurudo, ito na po yung mangyayari. Ito na po yung totoong Sitwasyon. nakikita po natin ngayong araw na to, na magaganap po to, na wala na pong babiyahe sa kalsada kapag wala na po kaming pambili Totoo ng po yun. ng mga diesel at ng mga gasolina sa aming mga UV, sa aming mga traditional jeep, at ganoon din po sa mga naka-modernize na po na mga sasakyan. Yung inyo pong grupo, ma'am, na ACTO, ilan po ang miyembro ninyo nationwide? Marami po to Bali ano po to, nationwide po to. Dati po nung wala pang consolidate, nasa 450,000 kami. Ang dami. Nagkawatak-watak po nung nagkaroon ng tawag dito, nagkaroon po kami tayo ng COVID-19. Ng pandemic. And then nag-consolidate. Nagwatak-watak po dahil 15 lang pwede na mag-consolidate. Ngayon naman po, naging cooperatives na sila, naging korporasyon. Awa naman ng Diyos, nandyan din naman po sila sa tabi ko. Kaya ako natanong, ma'am, no, yung numero ng inyong membership, dahil ibig sabihin, hindi lang ganun kadami, Darlene, yung pamilya din nila na magugutom. Correct. Pag wala ng kita Yes, na po. maiuuwi sa bahay. So, Yes po, sir. nabanggit natin yung kita, Ma'am Liberty, no? So, sa kasalukuyan ba, magkano po yung nawawalang kita sa inyo pong mga miyembro na mga driver, kaugnay po nito sa ilang linggo ng mataas na presyo po ng produktong petrolyo? Sa ngayon po, ma'am, bali marami na pong tumitigil na naka-modernize dahil hindi po talaga kakayanin. And then yung mga traditional jeep, may ilan-ilan na bumabiyahe pa rin ngayon, pero yung iba talagang nahihinto dahil walang pambili at nalulugi po talaga, ma'am. At itong mga nakaraang pag-meeting namin, nakalang 2 days ago, nag-meeting po kami dahil kinakasa po namin itong strike na to. Bali, ang nangyayari po, yun na nga po ang nangyayari na hindi po talaga sila kumikita. Kaya ang sinabi ko nga kanila na mag-taste na lang muna. Mag-taste na lang muna sila dahil
ito talaga talagang dagok po sa amin po itong pagtaas ng fuel na to, yung fuel hike increase nationwide. Mm. Kaya ang pwede namin gawin dito, ma'am, yung mga operators natin, pwede po silang magbaba ng kanilang mga boundary para naman Ayan, makayanan oo, din malaking po ng tulong mga yun. drivers natin. Yun po ang aking kahilingan, ma'am. Correct, oo. Sinusuportahan po namin yung panawagan na yan, ma'am, dahil sabi ko nga ho kanina, ito yung panahon din ang dapat pakita Tutulungan. natin yung bayan. Oo. Nagawa na natin to nung COVID-19 di ba? Oo. So bakit din natin ibalik? Yes po. Ma'am Liberty, magkano yung halimbawa ang kahilingan ninyo? Ano ba, magkano na ba ngayon yung kasalukuyang boundary sa mga operator? Ma'am, kanya-kanya po kasi itong Kung ano yung mapagkakaso- sa haba ng sasakyan. Oo. Conforme po sa haba ng sasakyan naman yun Sa modernized naman, ma'am, minsan mga 2,500 ang boundary. Mm-mm. Or 3, ganyan. And then, swelduhan lang po yung ating mga drivers. Yun na nga nangyayari. Yung mga drivers po natin ang bumibili ng fuel. And then, yung isa nga naming tao nung nakaraan, ang biyahe nila Taytay Cubao, Mm. gumastos po sila, ma'am, ng 2,500, kulang-kulang. Pero ang kinita nila, ma'am, 500 lang maghapon. Naghati nako. pa sila ng konduktor. Ang liit lang ma'am. Kasi kahit may crisis na rin, may traffic pa rin. Alam mo naman, pag Oo. nata-traffic, sobrang, Correct, di ba? kumakain din ng Konsumo yun. Yun nga po yung nagiging problema. Oo. Kasabay ba ng... Sa kanya mga PWD, mga estudyante, Ayan, may discount. mga bunito, siyempre may mga mga discount 20%. Yes, oo, correct ka dyan, ma'am. Isa rin po yan na talagang... Tsaka hindi ngayon naman po, hindi di ba? natin naalis yan. Pero isa yan sa nawawala yung aming Kita pa kahit pa paano. Ngayon, kasi nagpatupad ng 50% sa MRT. Oo, sa MRT at maging sa ibang mga government na public transport, no? Sa toll discount yun sa Toll government discount. transport. Syempre yun, malaking bagay din yun. Kasi alam yung iba, ma'am, di ba, pag may discount doon sa nakakamura-mura, Doon sila imbis na sasakay. pasahero na rin sana ng mga drivers natin, Yes po. nababawasan pa. Mm-mm. Opo. Ma'am Liberty, kasabay po ba ng ikakasa po ninyong transport holiday? Mayroon din po bang mga isasagawang kilos protesta? Wala po yan, ma'am. Wala po kami ganyan. Basta silent, lang po kami, United Transport Holiday lang po. Yung iba, naglilinis ng mga sasakyan nila. Yung iba, nasa para iparating sa ating gobyerno na ito na po yung senaryo natin na magaganap Opo. sa darating na panahon. Pag nagtuloy-tuloy po. may nagtanong po yung dito, pagtaas ma'am. ng fuel. Opo, may nagtanong po dito kung nag-transport holiday kayo, di lalong walang kikitain daw ngayong araw kasi magjo-join doon. Meron din po ba kayong, kumbaga, yung ayuda na galing din mismo sa organisasyon para doon sa mga members na Makikilahok. Wala naman po. Kasi nga wala naman pera nga talaga din. Kaya lang, nagtitiis po kami ngayong araw na to para Sakripisyo iparating talaga. sa ating gobyerno yung aming mga kahilingan. Opo. Na kailangan na bigyan niya po to ng service, kumbaga yung konkretong solusyon ang kailangan natin. Okay. Ma'am, alam naman natin, yes, isinuspinde ni Pangulong Marcos yung hirit na dagdag pasahe. Pero kung yung inyong grupo po yung tatanungin, magkano po yung sa tingin ninyong kailangan pong ipatupad na dagdag pasahe para kahit papano makatulong po sa inyo dito po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo? Kung yung piso, ma'am, sapat na rin naman yun kasi babaakyat naman yung ating mga pasahero. Malaking tulong din po yan na may pandagdag pambili ng bigas yung ating mga drivers at operators. Ganun din ang pang-ulam nila. Malaking makaipon ka lang ng 200 or 100 do sa 150, pwede na riyan po, ma'am. So ngayon, kinikita po talaga namin, 250 lang Opo. Opo, ako po Kaya yung hirap na hirap po. Kaya kailangan po namin po talaga ng per hike na for the meantime, magbaba po talaga at magbigay sa amin ng dagdag pamasahe para naman sa mga operators at drivers natin. Yes. Na malaking tulong po to kahit piso o 2 piso. Kasi ang gobyerno natin may utang pa sila sa amin na 3 piso Doon sa nag-file kami ng 5 pesos 2 years ago, 2 piso pa lang, ma'am, yung nakukuha namin yung aming provisional authority, 2 pesos last year. Ngayon po sana makuha namin kahit 2 piso at pwede naman po namin ibaba yung pabasahin namin kapag bumalik na po sa tamang presyo yung ating fuel.
Opo, gusto ko lang sabihin, Darlene, na nakikisa din, nasa grupo po ninyo, no, at ibang mga drivers natin nationwide yung akin ding pakikiisa kasi ako'y anak ng driver, Darlene. Oo, kaya ako din. Ramdam ko, Mm-mm. ay si papa mo, Oo, din. driver din ng aking papa. Kaya Ramdam alam ko, natin yung ma'am, epekto. Ma'am Liberty, yung pag-uwi ng tatay mo na walang kita. Alam mo correct. yung pagod meron. Kaya, Pagod na pagod ka sa Yun nga po magapong yung mga- pamasada. Yun nga po yung sinasabi ng tao, nag-meeting kami. Pag-uwi nga daw nila, pagod na pagod sila. Yun. Almost 8 hours to 9 hours sila bumiyay. Kasi Oo. kailangan, ma'am, i-cut up mo muna yung boundary mo eh. Correct. Oo. Tsaka mas ngayon, Bago kapag uwi mo, kung ano yung matitira, ma'am, Yun yun na na lang lang. ang paghahatian Oo. niya sa doktor. tsaka maraming Yun po nagsasabi talaga. ngayon, Ma'am Liberty, no, na mas humahaba yung oras ng pamamasada nila. Oo. Oo, mas napipilitan silang mas gabi na umuwi dahil kulang pa yung pang-boundary. Yes po. Totoo po yan, ma'am. Totoo po yan. Kasi tinan mo, pag uwi mo, ang problema mo rin yung bilihin. Correct. Wala ka nang kita, ang taas pa ng Oo. presyo ng mga bilihin, wala na. Walang Meron pang-provide. naman po totoo, sir, na Oo. kapag tumaas po ang pamasahe, tataas ang bilihin. Hindi po Ay. totoo yun. Ngayon pa lang, hindi pa nga kami nagtataas. Pagtaas po ng fuel, tumataas po yung bilihin. Kaya nga. Oh, see? Pero, di ba ma'am, magsisimula na yung pamamahagi po ng 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga Yes po. jeepney drivers. Para po sa inyong palagay, makakasapat po ba ito sa epekto po nitong sirit po sa presyo ng mga produktong petrolyo? So, hindi pa man nagpapasalamat ako sa ating gobyerno dahil malaking tulong po to. Pero hindi po talaga to sasapat, ma'am. Pang ilang araw lang to. At balik na naman po kami sa isa-isang ikot, padalaw-dalawang ikot, tapos na po. Okay. At ma'am, sakaling ito bang transport holiday na ito ngayong araw lang or plano nyo pang palawigin? No, ma'am, ngayong araw lang to. Ngayong Para araw. para iparamdam po natin sa ating gobyerno na eto na po yung senaryo na nahanay ng transport sectors na naka 85% consolidated entitles po kami na eto yung mukha namin ngayon, hirap na po ang hanay ng transport sectors. Opo. Ano po yung susunod, ito pang huling katanungan ko na lang, baka meron ka pa Albert, no? Ano po yung susunod ninyong hakbang, Ma'am Liberty, sakaling hindi matugunan yung inyong mga hinaing? Magmi-meeting pa rin kami, ma'am, after that. Kami ay siguro naman, mabait ang ating Presidente Marcos, maririnig kami at mabibigyan kami ng pansin. At nawagan po ako sa kanya sa pamamagitan ng inyong palatuntunan na sana maawa na po siya sa amin. At kami naman po ay sumunod sa batas, sumunod po kami, nag-consolidate po kami lahat na ito ay 86% na, sana bigyan niya po kami ng concrete solution po ng agaran na kailangan namin na tulong galing sa pamahalaan natin. Po, ayun, at naiparating na rin ni Ma'am Liberty yung kanilang mensahe. Siguro, message na rin lang po, Ma'am, para doon sa mga kasapi po ng inyong grupo at maging yung lahat ng drivers. Saka sa commuter, Oo, diba? commuters and Dahil drivers. sa magkakasa sila ng Sa transport publiko, holiday. Ano po ang mensahe ninyo, lalo sa mga pamilya ng mga naghihirap ngayong mga drivers? Sa ating sa transport natin lahat nationwide, akto man o hindi, magtiis lang po muna tayo at ito naman ay hindi kasalanan ng ating gobyerno at ito ay gera sa Iran at Israel na naipit lang po tayo dahil ang gasolina ay galing sa kanila. Sana magkaunawaan po tayo sa mga operators, maunawaan din po nila na sana magbaba po sila ng kanilang mga boundary para makatugon din po. Hello, Ma'am Liberty? Nanawagan po ako sa mga commuters natin na sana maintindihan nila yung aming United Transport Holiday ngayong araw na to, na ito po yung senaryo kapag nagtuloy-tuloy po ang pagtaas ng diesel sa atin, ay darating po ang panahon na hindi na po kami makakabiyahe at hindi na rin po namin kayo masiservisyohan ng maayos. At kung kami naman po ay magtataas ng pamasahe namin, sana maintindihan nyo kami dahil hirap na po ang hanay ng transport sectors nationwide. Maraming salamat po, Ma'am Liberty, sa pagkapaunlak po sa amin ngayong umaga po ng Lunes. Ingat po kayo.
maraming salamat po sa inyong Mr. At Albert God po. bless you po. Apo, thank you Yes. very much, Sir ma'am. Albert, salamat din po. Opo, ingat po kayo, ma'am. At Kayo din po. Thank you. Thank you po. O, nakasama po natin mga kanyusik si Ma'am Liberty De Luna, ang National President ng Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO. Ayan, syempre bahagi yan, Darlene, ng pagiging ano natin, di ba? May ano tayo rito, sabi nga, freedom of expression. Kaya kung papansin nyo, no, yung itong quote na ito, silence speaks louder than words. Totoo to, Darlene. Kasi di ba, minsan pagka tumahimik na yung Oo. tao or kasi man, parang mas napapakinggan mo tuloy. Correct. Mas nakikiramdam ka, di ba? Oo. Kaya ito yung gusto nilang gawin, Oo. silent protest, Yes, 'di ba? Dito oo. sa transport holiday, wala daw silang ikakasa na anumang kilos protesta. Talagang hindi lang sila babiyahe ngayong araw Pakiusap lang naman yung kanilang nais. Oo, para ipakita daw sa gobyerno at sa publiko ano yung magiging senaryo. Sakali mang talagang lumala pa itong sitwasyon, lalo pang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo na talagang hindi na makabiyahe, Aha. yung mga jeepney driver, yung mga PUV natin dahil Aha. sa taas po ng presyo ng mga produktong Hindi ko petrolyo. tuloy natanong kay Ma'am Liberty paano kung yung ibang members nila na talagang walang makain at kailangan lumabas, Darlene, di ba? Oo. Paano yung ibang hindi makikiisa? Oo nga. Di ba? Oo, Yan pero ba'y- for sure, kasi ang LTFRB, yan din yung panawagan eh. Huwag nilang pilitin. Pilitin. Oo, Oo yung naman. ibang mga miyembro na ayaw makilaho. Kasi sana maintindihan din, di Bahagi ba? din yun ng kanyang expression, di ba? Freedom. Kasi for sure, nakikiisa naman yung taong yon doon sa panawagan ng Oo. grupo. Kayun nga lang, Kuto, syempre, maabuti ng pamilya. mayroon siyang pangangailangan na kailangan niyang i-provide sa kanyang Mabuti sana kung pamilya. for that particular day o itong araw na ito, meron din silang matanggap Correct, na ayuda na oo. makatawid-tawid din sa gutom. Ayun. So, sa panig naman natin bilang mga commuter, mahirap man, 'di ba, Albert, mahirap man na ganitong syempre maapektuhan tayo ng mga Yes, tigil oo. pasada. Minsan mahihirapan tayong sumakay Oo, applicable din yung sinabi niyang tiis-tiis lang din Oo, tayo. kapag nagkaroon ng taas pasahe, tayo naman din yung maapektuhan. Pero at the same time, siguro iintindihin mo din Oo, 'di ba? oo. Na alam mo namang nahihirapan din Correct. talaga sila. May nakita nga ako siguro nakita mo na rin to sa social media. Yung isang jeep, Albert, may nakapaskale doon sa loob ng jeep niya na parang 15 pesos minimum fare para sa mga gusto lang. Voluntary para dahil daw tulong na lang din Oo. daw sa tumataas na presyo ng So, produktong sige, paano petrolyo. kahit sila'y apektado na, Oo, nag-iisip pa sila ng oo, paraan. parang nakikiusap pa din sila Opo. na kung kaya mo naman na 15 pesos na yung ibigay mo na pamasahe, 'di ba? Bakit naman hindi? At nakakatuwa din yung comment section doon, Albert, no, na suporta yung Oo. binibigay doon May sa iba din jeepney namang mga driver. drivers, Darlene, pag nakitaan ka na yung talagang kahit senior, nililibre na eh. Oo, Hindi totoo na discount, naman. libre. Kaya ganun din sana tayo kung halimbawa tayo sasakay na nakaluwag-luwag naman tayo yung parang kahit papaano sabihin man natin, Darlene, na may crisis, hindi mabigat sa Oo. atin yung epekto, pero kung meron kang ma-share na sukli na Yes, pwedeng ibigay hindi mo na lang. kunin, oo. Para kahit papaano makatulong. Yes, paano kung malimbawa 20 yung binayad mo, Oo. tapos 17 yung fare Oo, mo, huwag mo nang correct. kunin, 'di ba? Sabi nga ngayon sa Holy Week, Darlene, magbigay tayo. Oo. Almsgiving. Hindi naman yung maituturing na kuwan. Baga, parang ano mo lang, kawang gawa. Yes, kung magkano lang yung Kasi kaya. sabihin pa natin piso o 2 pisong sukli, di mo na kinuha, marami kayo sa isang araw, kahit papaano nakatulong din yun. So, 'di ba, kahit gaano kaliit, pag Yes. naipon, malaki din 'yan. Totoo po yan. Yan. So yan mga kanyusik, nakasama po natin yung National President ng Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO na si Miss Liberty De Luna.